Obedience aligns you with God's destiny. So ang pagsunod ay nakaayon sa iyo sa tadhana ng Diyos. So kapag tayo sumusunod, ito ay itatadhana tayo ng Diyos sa gusto natin, sa pagpili natin. Ito hindi aksidente na aabot ng tadhana. Ito ay naaabot sa pamamagitan ng paglakad lamang sa pagsunod at pananampalataya. Isang desisyon sa isang pagkakataon. So ibig sabihin, sinasabi sa Isaiah 1 verse 19, if you are willing and obedient, you shall eat the good of the land. So ibig sabihin, willing and obedience. So ibig sabihin, ito yung ninanais ng Diyos, hindi lamang ang panlabas na pagsunod, kundi ang pusong-pusang loob. So sabi niya rito, kumain ng mabubuting bagay ng lupain kapag tayo ay susunod at willing, bukas puso or ang pusang puso mong ginagawa. Ibig sabihin, nagsasalita ng pagpapala, paglalaan at kapayapaan kapag tayo lumanakad sa mga daan ng Diyos. So ibig sabihin, obedience to God, ang pagsunod sa Diyos ay nagbubukas ng pinto sa kanyang pinakamahusay para sa ating buhay. Hindi lamang sa spiritual, kundi pati na rin sa practical, physical. Nais niyang pagpalain ang mga sumusunod sa kanya ng may tapat na puso. So kaya nga, willing ba tayong sumunod sa kanya? So kaya nga, ito'y mahalagang mensahe na ang ating pagsunod, ito yung magtatakda sa atin, mag-aalay sa atin ng tadhana ng Diyos dahil sa pagsunod natin. So, ibig sabihin, kung tayo sumusunod, so 100% hindi maghihirap ang tao, hindi mananatiling may sakit ang tao, hindi mananatiling problematic ang tao kapag tayo sumusunod. Bakit hindi tayo mahihirapan? Dahil alam natin na ang Diyos ay nasa atin. Sabi niya, hindi ba ganun nyo nalalaman na ang iyong katawan ay templo ng Espiritu Santo na nasa inyo, tinanggap ninyo sa Diyos at hindi na kayo sa iyong sarili. So, ibig sabihin, kapag tayo susunod, hindi na tayo nagmamay-ari ng ating buhay. So, ibig sabihin, kung hindi tayo nagmamay-ari ng ating buhay, lahat ng gusto ng Diyos para sa atin ay mabuti. Ayaw niya na may sakit ang tao. Ayaw niya na naghihirap ang tao. Ayaw niya na nagdurusa ang tao. Kaya lang, dahil sa hindi nga siya sumusunod, yun ang nagiging kapalaran niya. Dahil hindi siya sumusunod. So kung nagiging masunurin tayo, sabi ng Panginoon, bubuksan niya ang mga pagpapala na wala ng sapat na silid na kalalagyan, hindi sumusunod. Kaya yung tao, yung mga hindi sumusunod, laging kulang. Dahil hindi nabuksan ang pintuan. So iyan ang sinasabi na, dahil tayo banal na Espiritu ng Diyos, ibig sabihin, susunod na tayo. Hindi na tayo nagmamayari ng ating sarili. Kaya nahihirapan ang tao dahil siya ang nagmamayari ng kanyang sarili. Hindi siya sumusunod. So kung sumusunod tayo sa Diyos, alam natin na hindi tayo ang nagmamayari ng ating sarili. Susunod tayo. So kaya ang tao, dahil hindi niya alam, hindi siya sumusunod. So kaya, ang sarili niya ang sinusunod niya, hindi ang Diyos. Amen? So kaya sinasabi na ang ating katawan ay templo bilang mga mananampalataya. Ang ating physical at katawan ay sagrado dahil sa banal na Espiritu ng Diyos ay nananahan sa loob natin. Tayo ay isang buhay na tinitirhan para sa Diyos. So ibig sabihin, ang Diyos ay naninirahan sa atin. Hindi naninirahan sa ribulto, hindi naninirahan sa larawan, hindi naninirahan sa halaman. Sa tao lang naninirahan ang Diyos.
So kaya nga yung iba minsan nagsasamba sila sa mga camel, sa mga Buddha, sa mga kahoy. So kaya nga ito yung sinasabi, hindi tayo nagmamay-ari ng ating buhay. Tayo'y pag-aari ng Diyos. Kaya nga, dapat tayo sumunod para i-align tayo ng Diyos sa ating kapalaran. So kaya hindi tayo nakaka-align sa kapalaran ng Diyos dahil hindi nila sinusunod ang Diyos. Wala dito, lahat tayo sumusunod. Amen? Lahat tayo sumusunod. Kaya nga, hindi tayo tayo ay pag-aari ng Diyos. Nakadepende lamang tayo sa Kanya. Sabi niya dito, kung ano ang ating sinasabi, ginagawa, iniisip, ay maaaring parangalan ng Diyos na buhay sa loob natin. So, hindi napaparangal ang Diyos kapag ang iniisip natin ay makamundo. So, ibig sabihin, dahil tayo pag-aari ng Diyos, dapat ang pamumuhay natin nakabatay lamang sa Diyos, sa pagsunod sa Kanyang salita, para yung ating destination ay iyon ang destination ng Diyos para sa atin na maging hayahay, walang sakit, walang mahirap. Yan ang destination ng Diyos para sa atin. Pero nasa atin ang choice dahil sa decision natin. Dahil yung mga tao hindi sumusunod sila. Hindi sumusunod sa Diyos, kaya minsan sinisisi pa nila ang Diyos sa mga kapalaran nila. Kaya nga, tayo yung binili tayo ng halaga ng Diyos, kaya dapat nating luwalhatiin siya na dapat sundin natin. So dahil ito'y pinapaalala sa atin sa pamamagitan ng sakripisyo ng Panginoon Kristo sa kamatayan at muling siya'y nabuhay. Ito yung nagbayad siya, ang Diyos mismo, ang Panginoon Kristo mismo ang pinakamahalaga para sa ating kalayaan, kaligtasan at bagong buhay. So kaya dapat natin i-honor natin ang Diyos, parangalan natin ang Diyos sa ating katawan dahil hindi tayo nagmamay-ari ng ating katawan. So ngayon, kung hindi tayo nagmamay-ari ng ating katawan, dapat sumusunod tayo. Inaalay natin ang ating sarili sa kapalaran na gusto ng Diyos para sa atin. Kaya nga, sinasabi na, tayong lahat ay mahalaga. Tayong lahat ay tinubos. So tayong lahat ay tinawag upang mamuhay ng iba. Dahil ikaw, ako, tayong lahat na mananampalataya ay pag-aari ng Diyos. Amen? So dapat tayong sumunod sa Kanya lamang para yung ating destination ay naka-align sa layunin ng Diyos. So kaya nga ito'y sinasabi na ang ating katawan ay sagrado, hindi disposable. So kaya nga ito'y sinasabi, lahat ng tungkol sa atin, ating mga aksyon, ating mga salita, at ating mga pagpipilian ay maaaring luwalhatiin natin ang Diyos. So dapat ang pamumuhay natin ay nagpaparangal sa Diyos ay isang magandang tugon ng pagmamahal sa kung ano ang nagawa ng Diyos para sa atin, para sa iyo, para sa akin, sa ating lahat bilang mga mananampalataya. Kaya nga sinasabi pa sa banal na kasulatan, so, yun yung sinasabi sa banal na kasulatan. So, nauna na yun. Tulad na lamang sa halimbawa, sinasabi sa 1 Samuel chapter 2, verse 7, ang Panginoon ay nagpapadala ng kahirapan at kamatayan. Siya ay nagpapakumbaba, siya ay nagmamataas. So, ibig sabihin, ito yung sinasabi, hindi ko na isama dyan. So, nasa atin ang pagpili kung bakit ang tao ay nagiging mahirap. Kung bakit ang tao ay nagiging mayaman, nasa atin ang choice. Decision determine destiny. Nasa atin ang choice kung bakit nahihirapan, kung bakit nagdurusa, kung bakit naghihirap, kung bakit yumayaman. Nasa atin ang choice. Dahil sa pagsunod, maaring hindi laging madali ang paglalakad sa pagsunod, ngunit ito'y palaging haantong
para sa ikabubuti natin. So, ibig sabihin, para sa ikabubuti ng bawat isa sa atin ang pagsunod. So, nasa atin na ang pagpili kung gusto natin na tayo maging mayaman, gusto natin na maging mahirap. Yun yung magiging destiny na ibibigay ng Diyos sa'yo. Dahil kung ikaw ay susunod, sabi ng Panginoon, wala kang sakit. Sabi ng Panginoon, magiging mayaman ka. Kaso hindi naman nila sinusunod ang salita ng Diyos. Kaya, nasa kanila ang pagpili. Nasa bawat tao ang pagpili. Kung gusto natin yumaman, sumunod tayo. Kung gusto natin na walang sakit, maniwala tayo sa salita ng Diyos na siya ang magdadala ng sakit. So, kaya ito'y sinasabi na ang Diyos ang may control ayon sa ating desisyon. Kung gusto natin, kahit na ito'y posisyon, katayuan, pananalapi, or impluensya, lahat ng ito ay nagmumula sa kamay ng Diyos bati sa ating desisyon. Kaya, nasa ating desisyon, kung saan mo gustong ilagay ka ng Diyos. Kung gusto natin na tayo mayaman, susundin natin ang Diyos na bubuksan niya ang dungawan sa langit na wala na tayong sapat na silid na kalalagyan. So, Malakay 3:10. So, kung gusto natin na walang sakit, sabi ng Panginoon, siya ang magdadala ng sakit. So, anong ibig sabihin? Maniwala ka na ang Diyos ang magdadala. So, kaya yung iba, dahil hindi nga sumusunod, so nananakawan siya. So, nananakawan dahil sa hindi siya sumusunod, natatakot siya. So, ang magiging resulta lang naman kung hindi tayo pakikinggan ng Diyos sa lahat ng ating panalangin, kung hindi tayo sumusunod. Dahil hindi nga sumusunod, sabi ng Panginoon, dahil ito yung kapag hindi sumunod ang tao, so takot siya. Kaya, nananakawan. So, ibig sabihin, nananakawan. So, instead na dapat para maprotektahan ng Panginoon ang kanyang mga hanap buhay, ang kanyang kalusugan, dahil siya'y nagnakaw, hindi naprotektahan ng Panginoon. So kaya, destiny niya na manatili ang sakit, manatili ang mga problema. Dahil sabi ng Panginoon, kayo'y sumpa sapagkat ako'y inyong ninakawan. Makatuwid baga nitong mga buong bansa. So ibig sabihin, ito kung tayo ay nasa posisyon ngayon, kung ano yung kinalalagyan natin, nasa ating desisyon. Kaya nga desisyon determine your destiny. Kaya nga ito'y manalalaman na tayo nagtitiwala sa Diyos ay nakikita, nalalaman, at maaari tayong dakilaan sa kanyang perfectong panahon. Kung ikaw ay nasa isang lugar na kasaganaan, mananatili tayong magpakumbaba at alalahanin ang pinagmumula ng pagpapala ay mula lamang sa Panginoon. Kaya tulad ng halimbawa sa Biblia, example of obedience leading to destiny, tulad ni Mary. Si Mary, na ina ng ating Panginoon Jesucristo, sinunod ang mensahe ng anghel na dalhin ang Panginoon Jesucristo. Ang kanyang oo ay nagdala ng tagapagligtas sa mundo. Kaya nga sinasabi sa Luke chapter 1 verse 38, I am the Lord's servant. Mary answered, may your word to me be fulfilled. Then the angel left here. O ibig sabihin, ito yung tinanggap ni Mary, ang sabi ng anghel ng Diyos na si Gabriel, na siya ay isang magdadala na Panginoong Jesucristo, isang batang birhen si Maria, na naglihi at manganganak sa ating Panginoong Jesucristo na anak ng Diyos. Kaya sabi ni Maria, ako'y alipin mo, Panginoon. Kinikilala ni Maria ang kanyang posisyon ng may kababaang loob. Handa siya maglingkod sa layunin ng Diyos kahit na ang pagtawag ay magdadala ng mga hamon na hindi niya mapagkaunawaan sapagkat siya'y magdadala, hindi pa nga siya nag-aasawa, virgin pa siya. So kaya nga ito yung sinasabi na natupad, sabi ni Mary, naway matupad ang iyong salita sa akin. Sa halip na lumaban, si Mary ay tinanggap niya ng buong buo ang mensahe na isinupo niya ang kanyang sarili sa plano ng Diyos nang may pananampalataya at pagtitiwala kahit na wala sa kanyang
ang sagot. So kaya nga ito sinasabi, ang tugon ni Maria ay isang pananampalataya ng pagsuko sa katapatan na itinuturo nito kung ano ang pagsasabi sa Diyos ng oo sa Diyos kahit na ang landas sa hinaharap ay hindi tiyak. So dapat lahat tayo kapag Diyos ang pinag-uusapan, salita ng Diyos, laging oo kahit hindi natin sigurado. So lahat ng salita ng Diyos kapag tayo maniwala, magiging posible. Yan ang sinasabi sa banal na kasulatan, kaya handa ba tayo magsabi, oo Panginoon? Kapag tinawag niya tayo, kahit na ano yung mangyari, hindi natin alam kung ano hindi tiyak, ngunit handa tayong magsabi, oo Panginoon. So ibig sabihin, lahat ng salita niya, wala tayong sasabihin na, imposible yan Panginoon. Kailangan, oo Panginoon. So huwag tayo magiging contradict sa salita ng Panginoon. Dahil kapag tayo nagtitiwala ba tayo sa mga plano ng Diyos kaysa ating mga takot, kaysa ating sariling pangunawa o sariling kakayanan? Kaya nga ito'y sinasabi, ang tunay na pagpapasakop ay kadalasang nagsisimula sa simpleng pagsunod tulad ni Maria, pagkatiwala sa kabutihan at kapangyarihan ng Diyos. So ano pa ang tinuturo sa atin? Decision determine your destiny. Ito yung you can reverse wrong decision through repentance. So kahit nasa sitwasyon ka na, nasa destiny ka na ng pagkakasala, kung tayo ay nagbalik loob, sabi dito, maaring baliktarin ang mga maling desisyon, kahit na mali na yung ating desisyon. Ngunit sa pamamagitan ng pagsisisi, maibabalik tayo sa tamang desisyon ng Diyos para sa atin. Gaano man kahirap ang ating mga naging pagpili, maaaring magbago ang tadhana sa pamamagitan ng pagsisisi. So kahit na tayo nagkasala na tayo, mali ang ginawa natin, ngunit tayo nagsisi, ituturo pa rin tayo ng Panginoon sa kung ano ang desisyon niya para sa atin. Dahil ang desisyon ng Panginoon sa atin, ayaw niyang magkasala tayo. Ayaw niya na manatili tayo sa kasalanan. Ngunit, dahil kung tayo ay nagdesisyon tayo na tayo magsisi, itutuwid niya tayo sa tamang desisyon, tadhana na para sa atin. Lahat tayo ang tadhana ng Diyos ay mabuti. Walang tadhana ang Diyos sa atin na tayo ay magpatuloy ng pagkakasala. So kaya nga sinasabi niya rito, maaari nating baliktarin ang maling mga desisyon sa pamamagitan ng pagsisisi. So kahit naandun ka na sa maling desisyon at nagsisi tayo, ilalagay pa rin tayo ng Diyos sa kanyang destiny. Ang destiny ng Panginoon ay lahat ay maging mabuti tayo. Gusto niya na wala tayong sakit. Gusto niya na tayong mamuhay sa kagalakan, biyaya, tagumpay, pagpapala. Yan ang gusto ng Panginoon. Kaya kung nasa desisyon ka na nagkasala tayo, dapat tayong magsisi. Yan ang sabi niya. Sabi niya sa 1 John chapter 1, verse 9, if we confess our sins, He is faithful and just and will forgive us our sins and purify us from all unrighteousness. Halimbawa, tulad ko, dati nasa pananampalataya ako nang nagsasamba ako ng mga larawan. Umatin pa yan ako ng, yung salubong, pagkabuhay. Alas 4, sisimba ako doon sa salubungin. So doon na yun, nagkasala ako. So kung alam mo na na mali yan, pwede tayong magsisi. Pagsisihan natin yung ginawa natin pagsasalubong dahil hindi naman dapat salubungin. So iyan yung sinasabi na kapag tayo nagbalik loob sa Panginoon, kailangan natin magsisi. Ipayag natin ang ating kasalanan dahil siya'y tapat, tayong patatawarin niya sa ating mga kasamaan. Ano man ang kasalanan natin? Pumapatay, nagbababae, nanlalakero, nagdodroga, kung tayo nag-confess sa lahat ng ating kasalanan, babaguhin tayo ng Panginoon. Kahit ang dami mong babae, ang dami mong lalaki, ilang santo yung sinambahan mo,
Ilang ribulto ang binili. Kung tayo magsisisi, patatawarin tayo ng Diyos. Iyan ang utos ng Diyos na tayo patatawarin. Sabi niya, maaari natin baliktarin ang mga desisyon. Maling desisyon na tayo bumili ng maraming larawan para sambahin. Maling desisyon na magpatayo ka ng ribulto para sambahin. Maling desisyon yon. Kaya sabi niya, maaari natin baliktarin ang maling desisyon sa pamamagitan ng pagsisisi. So kaya nga, kung ipapahayag natin ang ating mga kasalanan, tinawag tayo ng Diyos para maging tapat at bukas sa Kanya na kinikilala ang ating mga kasalanan sa halip na itago ito. So kailangan natin ipahayag lahat ng kasalanan. So kaya nga sinasabi, siya'y tapat at makatarungan. Ang kalikasan ng Diyos ay hindi nagbabago. Siya ay tapat sa Kanyang mga pangako at makatarungan sa pagbibigay ng kapatawaran dahil binayaran ng Panginoon Jesucristo ang halaga sa bawat kasalanan natin. Lahat tayo binayaran niya. Lahat tayo. Kaya tayo ay patatawarin at lilinisin niya. Yan yung dahilan kung bakit siya namatay at muling nabuhay. Para tayo ay magbalik loob sa pamamagitan ng pagsisisi. So kaya nga sinasabi, patatawarin niya tayo at lilinisin niya tayo. Hindi lamang tayo pinatawad ng Diyos ang ating mga kasalanan, kundi nilinis din niya tayo. Ginawa tayong matuwid sa harapan niya. Ito'y hindi bahagyang pagpapatawad. Ito'y ganap na pagpapanumbalik. So hanggat hindi ka nagsisisi sa inyong pagsasamba sa mga Diyos-Diyosan, walang panahon sa Diyos, yan yung dapat natin pagsisihan. Amen? So kaya nga sinasabi, ito yung pag-amin ay hindi tungkol sa pagkondina or pag-judge. So yung iba, pag nagtuturo tayo ng salita ng Diyos, sasabihin, nag-judge ka na agad. So hindi naman salita ng tao ang tinuturo natin. Salita ng Diyos, kaya wala silang karapatan na sabihin na nag-judge tayo. Dahil hindi naman natin salita yung pinapahayag natin. So yung iba dyan na nakakarinig, nag-judge na naman yan. Mga ribulto, mga larawan, judgmental na naman yan. So hindi ganon. Dahil tayo ang salita ng Diyos, kinukorek para tayo ay matuto sa pamamaraan ng Diyos. Ang pagpapatawad ng Diyos ay tiyak. Hindi batay sa kung ano ang nararamdaman natin, ngunit ito'y batay sa kanyang katapatan at karunungan. So kaya nga, ang pagtatapat ay nagpapanatili sa ating relasyon sa Diyos na sariwa, bukas at buhay. So kaya nga ito'y mahalagang mensahe na tinuturo sa bawat isa sa atin, tulad na lamang sa halimbawa ni Peter. Biblical example si Peter. Si Peter tinanggihan ang Panginoon Jesucristo ng ilang beses. Nagsisi at naging haligi siya ng unang simbahan. Mababasa natin yan sa Luke chapter 22 verse 61. Sinasabi niya rito, lumingon ang Panginoon na tumingin ng diretso kay Pedro. Naalala ni Pedro ang salitang sinabi ng kanyang Panginoon. Bago tumilao ang manok, ngayon, itatatwa mo ako ng 3 ulit, sabi ng Panginoon. So kaya nga ito yung sinasabi, bumaling ang Panginoon at tumingin ng diretso kay Pedro, matapos itinanggi ni Pedro ang Panginoon Jesucristo ng 3 beses, gaya ng sinasabi niya, diretso tumingin ang Panginoon Jesucristo kay Pedro, hindi yun galit, ngunit malamang na kalungkutan, pagmamahal at malalim na pangunawa, inunawa ng Panginoon si Peter. So kaya nga ito yung sinasabi, naalala ni Pedro ang salita ng Diyos na pagtanto niya kaagad ang kanyang ginawa. So nagsisi na si Pedro. Ang salita ng Panginoon Jesucristo ay bumalik sa kanya ng may masakit na kalinawan na pumukaw ng matinding pagsisisi sa kanyang puso. So yun yung naalala ni Pedro. Yung itinanggi niya ang Panginoon Jesucristo, itinatwa niya. So ito yung sinasabi na sandaling nagpakita. Alam niya ang kahinaan ni Pedro, ngunit mahal niya si Pedro. So tayong lahat ay mahal ng Diyos.
gaano man tayo makasalanan tulad ni Pedro, na itinanggi siya ng 3 beses, ngunit mahal ng Diyos, ikaw, ako, tayong lahat ay mahal. Binibigyan tayo ng chance para magsisi, para manumbalik sa tamang tadhana ng Diyos para sa atin. So ito yung kahit nasa pinakamalakas at pinakatuon at tagasunod ay maaaring mabigo. Ngunit ang kapangyarihan ng pananalig, ang kalungkutan ni Pedro ay hahantong sa kanyang pagsisisi at pagpapanumbalik. So dahil doon, nagsisi si Pedro. So ano ang dapat nating pagnilay-nilayan kahit na tayo ay nabigo? Kahit na tayo nabigo sa mga desisyon natin, ang Panginoong Jesucristo ay tumitingin pa rin para sa atin ng may pagmamahal. Hindi sa pagtanggi, hindi niya tayo tinatanggihan. So ito yung pananalig mula sa Banal na Espiritu ay naglalayo na akayin tayo pabalik. So akayin niya tayo, kaya you can reverse wrong decision through repentance sapagkat ang Banal na Espiritu ay naglalayo na tayo akayin pabalik sa biyaya, hindi sa kahihiyan. Kaya ito yung kabiguan ni Pedro ay hindi ang wakas. Naging bahagi ito ng kanyang patutuo sa pagtubos at lakas na ibinigay ng Diyos sa kanya. So kaya nga sinasabi pa sa verse 62, at siya'y lumabas at umiyak na mainam. So yan ang sinasabi na nagsisi si Pedro at siya ay naging. Dati siyang manguusig, ngayon siya ay isa na siya disciple ng Panginoon Jesucristo. Dahil siya, yung gawa niyang desisyon ay nanumbalik dahil sa kanyang pagsisisi. So kaya nga't mahalaga na kapag tayo nakagawa ng mga maling desisyon, kailangan natin magsisi dahil ang gusto ng Diyos na tayo ay yung desisyon natin ay naka-align sa kanyang layunin dahil ang layunin natin na gusto ng Diyos sa atin ay maging mabuti tayong lahat. Amen? So kaya nga, ang ating kapalaran ay hindi nagpapasaya sa ating mga kondisyon. Ngunit ito sa pamamagitan ng ating pagpipilian. Ang langit at lupa ay nagmamasid kung ano ang ating pinipili. Ano ba ang ating pinipili? So kaya nga sinasabi sa Banal na Kasulatan, piliin natin ang buhay. Piliin natin ang buhay dahil sinasabi dito upang ating ibigin ng Panginoong Diyos, sundin natin ang kanyang tinig at tumapit lamang tayo sa kanya. So kung nasa atin, magpasya ngayon para sa Diyos, para sa katwiran, para sa tadhana. So nasa atin ang pagpasya. Yan ang magandang balita. Decision determines destiny. So yan ang magandang balita na ipinahayag ng Panginoon. So palakpakan po natin ng Panginoon. So tayo